Simpleng SONA. Yan daw dapat ang asahan ng publiko mula kay Pangulong Marcos ayon sa Malacanang. Kaugnay po yan, makakapanayan po natin si Palace Press Officer Yusek Castro. Magandang umaga po sa inyo. Yusek, thank you for joining us. Yes, good morning Angela, good morning Andre, good morning sa lahat na sumusubaybay sa inyong programa. Okay, so kumusta po ang mga huling paghahanda ng palasyo bago po ang SONA? Bakit po ba importante kay Pangulong Bongbong Marcos na siya po talaga ang magsulat ng kanyang speech para po mamaya? Yes, kahapon nagkaroon ng rehearsal at malamang aabot ang kanyang speech ng mga 1 hour and 20 minutes. Pero nagmamadali pa yon sa pagpapractice. Mabilis pa yung pagbabasa. So, tignan natin kung magkakaroon pa ng mga last minute amendments sa kanyang speech. Of course, importante sa Pangulo na siya yung gumawa ng kanyang speech. But definitely, no, may mga tulong mula sa iba't ibang ahensya gamit yung kanilang mga data. Okay? Ang Pangulo kasi ang kailangan mamili ng kanyang i-highlight kasi alam niya kung ano yung dapat na makita ng mga kababayan natin, ng taong bayan. At kailangan din niyang maipakita kung ano yung mga importanteng mga accomplishment ngayong taon, no? Itong nakaraang taon. So, kaya siya mismo ang namimili ng kanyang mga babanggitin sa kanyang speech. Yusek Claire, highlight po nung nakaraang SONA yung flood control anomalies. At yung publiko po, yung taong bayan, of course, asking for accountability. Pero sa tingin niyo po ba ay natupad ng Pangulo yung kanyang pangako na may mga mananagot? Yes, oo. Kasi wala pang isang taon wala pang isang taon mula nung nagkaroon ng malawakang pag-iimbestiga. Kasi July lang naman niya binanggit ang mahiya naman kayo. At nag-start talaga yung pag-iimbestiga halos September na. Pero wala pang isang taon, marami na po ang nakasuhan, marami na po mga warrants of arrest ang na-issue, marami na ring nagsole ng pera na di umano nakulimbat ng mga naituturo ng mga sangkot. At marami na ring nagtatago. Alam natin na hindi pa lahat ay nakakasuhan dahil sa loob lamang ng wala pang isang taon, hindi lahat ito matatapos. Kaya inuunti-unti din ang pag-iimbestiga. At nakita din naman natin kung papaano inilalahad ng Ombudsman, Office of the Ombudsman, ang kanilang mga updates patungkol sa mga nakakasuhan at mga pending preliminary investigations. Of course, ang tanong din po ng taong bayan dito is babanggitin din po ba ni Pangulong Bongbong Marcos along with this flood control mess yung kanyang pinsan ni si Martin Dating House Speaker, Romualdez? Oo. Wala po tayong mababanggit kung ano man ang detalye ng kanyang speech mamaya. Abangan na lang po natin. Pero definitely, ito mga naging accomplishments po para sa mapanagot ang mga dapat na managot ay napaka-importanting bagay din po ito na madinig ng ating mga kababayan. Ano po ba ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos dun po sa mga kritiko na nagsasabi na okay, upper middle income status tayo pero hindi po ramdam ng mga tao, majority of the Filipino, yung kaginhawaan sa buhay. Ano po ang tugon ng Pangulo dito? Ang pag-aangat po ng estado ng Pilipinas sa pagiging upper middle income ay hindi po ito ibig sabihin na talaga na lahat ng mga kababayan natin ay talagang makakaranas na ng ginhawa. Nag-i-start pa lang po tayo, kakaangat pa lang po natin. At dahil sa pag-angat na ito ay nakita po kung paano po nagpupursige ang pamahalaan, ang Pangulo, ang administrasyon para maiangat ang ekonomiya ng bansa. So unti-unti po itong tinatrabaho at makikita po natin kung ano yung mga investments na gusto sanang ipasok ng Pangulo sa ating bansa. At ito ay makakatulong sa ekonomiya, pati sa trabaho ng ating mga kababayan. So unti-unti po tayo at hindi po agad masasabi natin na dapat, nandun na tayo sa estadong to, dapat lahat ay maginhawa na po yung buhay. Inuunti-unti po ito. At sana sa susunod na liderato ay maging masipag din at nandun yung isip tungkol sa nation building.
Yusek Claire, earth-shaking announcements, yun po ang inyong hinit. Tulad po ng flood control, may aasahan po ba kaming ibubunyag ng Pangulo po mamayang hapon sa kanyang SONA? Ang huling sinabi rin po ng Pangulo, abangan ang susunod na kabanata. So, ayoko pong magkaroon ng pangunguna sa Pangulo. So, hintayin na lang po natin mamaya kung ano sasabihin niya. Oo, hindi daw po a-attend muli. Yata po itong si Vice President Sara Duterte. Pero kayo po ba ay inaanyayahan niyo po ba siya? Ina-encourage niyo po ba siyang umattend dito po sa, kumbaga, penultimate na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? Parang lagi yata naman siyang wala sa Pilipinas kapag ka nagkakaroon ng SONA. At may mga pagkakataon yata na talagang hindi siya nanonood. But bilang Vice Presidente, obligasyon niya na malaman kung anong nangyayari sa bansa. Obligasyon niya malaman kung anong programa at mga susunod na programa ng pamahalaan para makatulong po siya, hindi puro pambabatikos. Kasi meron tayong issue about inflation, meron tayong issue tungkol sa pagtaas ng presyo ng fuel, mga bagay na wala pa po siya na itutulong. Obligasyon din po niya bilang presidente, kahit sabihin niya pong spare tire lamang siya, dapat mag-isip din po siya kung paano ba makakatulong sa pamahalaan. Hindi na nga nakakatulong, nakakabigat pa dahil sa ginagawang mga fake news or paninira sa gobyerno. Yusek, may iba naman, no? But from one Duterte to another, sabi po ni Mayor Baste Duterte, taken out of context lang daw yung pahayag niya tungkol dun sa sinasabi niya noon na ang kailangan lang nila ang ulo ng Pangulo. Ano po masasabi niyo dito? Ganun po ba talaga ang kanilang mga normal na pananalita? Yung mga ganong klaseng mga pagbabanta? So kung ganun normal sa kanila, ano pa po pa talaga ang pagbabanta sa kanila kung hindi ito mga klase na dapat nakatakutan? So, ito ba ang sinasabi niya na sa kanilang pamilya ay normal ang ganito mga salitaan? Siguro hindi po dapat ito matolerate kasi bilang isang leader, isang ama ng Davao City, hindi ito ang dapat niyang ipinapakitang ehemplo sa ating mga kababayan. So kahit sabihin niyang taken out of context, iba po ang nakakarating sa taong bayan, iba rin po ang nakakarating sa pinatutungkulan niya na tao. Patungkol sa ang ulo lang ng dating ni Pangulong Marcos Jr. ang nais nila. Oh well, sabay-sabay po tayong manonood ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya. Maraming salamat po sa inyong oras, Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.